Mga kaibigan, nagpapatuloy po ang programang Reconnect, an Evangelical Mission. Kaugnay pa rin po ito ng paggunita sa 10th anniversary ng Christian Society for the Deaf. Ang tatalakayin po naman natin ngayon, mga kaibigan, ay kung ano po ang dapat na maging pangunahing prioridad o top priority ng tao. Marami po kasing tao ngayon, mga kaibigan, ang nagtataglay po ng pananaw o isipan na nakahahadlang. Kaya hindi po nila mapag-ukulan ng pansin at panahon ang ukol po sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ito rin po ang dahilan kaya hindi na iniisip ng iba kung sila ba ay nasa tunay na relihiyon. Ang tinutukoy po namin, mga kaibigan, ay ang tinatawag na materialismo. Ano po ba ang masamang idudulot ng pagiging materialistiko sa kapakanan ng kaluluwa ng tao? Bago po natin sagutin yan sa Biblia, mga kaibigan, ay alamin po muna natin ano po ba ang tinatawag na materialismo. Dito po sa Encyclopedia of Science and Religion sa Volume 2, page 538, sa pagkakaliwat na po sa Filipino, ganito ang nakasulat. Materialismo sa negatibong sentido ay tumutukoy sa labis na paghahangad ng mga material na bagay at kayamanan. Mga kaibigan, ganito naman ang ibinigay na paliwanag tungkol sa materialismo. Dito po naman sa isa pang aklat na dala natin, Diksyonaryo ng Wikang Filipino, Centennial Edition, sa pahina 553, ganito po ang ating mababasa. Materialismo. Doktrinang ang sariling kapakanan ang siyang dapat maging unang batas ng buhay. Pagmamahal sa material na higit sa anupamang bagay na pangkaluluwa. Ayon po sa mga binasa natin, mga kaibigan, ang mga taong nagtataglay po ng isipang materialistiko ay labis na naghahangad ng mga material na bagay at kayamanan, at para sa kanila, hindi lamang po ang sariling kapakanan ang siyang dapat maging unang batas ng buhay, kundi ang pagmamahal sa mga bagay na material na higit sa ano pa mang bagay na pangkaluluwa. Ngayon, sangguniin po naman natin ang Biblia, mga kaibigan. Ano po ang isa sa mga kahayagan ng pagtataglay ng isipang materialistiko? Biblia na po ang ating babasahin. Ganito po ang nakasulat dito sa Aklat ng Malakias 3, ang talata po naman ay 14. Sinabi ninyo, walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos. Ano ba ang napakinabang namin sa pagsunod sa kanyang mga utos at sa paglalakad naming tila mga mananaghoy sa harapan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat? Mga kaibigan, dahil po sa ang mga taong materialistiko ay hinahanap lagi yung pakinabang sa buhay na ito, kaya ang kanilang paniniwala ay wala silang mapapakinabang sa paglilingkod at pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos. Ang ganitong uri po ng mga tao ay hindi po maaasahang magpahalaga sa mga gawang pangkabanalan o sa mga bagay na espiritual. Sa kabilang dako, mga kaibigan, ano po ang isang isipan o pananaw na kaibayo ng isipang materialistiko? Ganito po naman ang mababasa nating sagot sa Biblia. Dito po sa unang Timoteo 4, ang talata po ay 8, ganito ang nakasulat. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan
sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Ito po, mga kaibigan, ng kaisipang kaibayo ng isipang materialistiko. Ang isipang sa pagsasanay o sa pagsasagawa ng mga may kaugnayan sa ikababanal ng tao ay may higit na pakinabang. Kaya sa mga tao po na may ganitong kaisipan, hindi po sila nanghihinayang sa anumang kanilang pinupuhunan, sa kanilang ginagawang paglilingkod sa Panginoon Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos. Kaya ang mahalagang tanong ngayon, mga kaibigan, alin po ang dapat na maging pangunahing prioridad o top priority ng tao? Ang mga bagay na material o ang mga gawang kabanalan o espiritual? Para po masagot natin yan, mga kaibigan, ay hindi po natin maiiwasang alamin sa Biblia pa rin po kung ano ang buong katungkulan ng tao sa Panginoon Diyos na lumalang sa Kanya. Basahin po natin, mga kaibigan, ang nakasulat dito po sa aklat ng Ecclesiastes sa 12, ang talata po ay 13, ganito ang ating mababasa. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayon po sa ating binasa, mga kaibigan, ang buong katungkulan ng tao sa Panginoon Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Sa makatwid, ang dapat po na maging pangunahing prioridad o top priority ng tao ay ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos. Kung ito po, mga kaibigan, ay mauunawaan ng lahat ng tao, ay tiyak na ang bibigyan nila ng pangunahing prioridad o top priority ay ang mga gawang kabanalan o ang mga bagay na espiritual. Subalit, bakit po kaya, mga kaibigan, may mga tao na ang piniling higit na pahalagahan ay ang mga bagay na material kaysa mga bagay na espiritual, at kanino pong isipan ito? Ganito po ang mababasa nating sagot dito po sa aklat ng Mateo sa 4, ang mga talata po ay 2 hanggang 4, pati na po 8 hanggang 9. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya ay sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Mga kaibigan, ang kaisipang materialistiko pala ay sa dyablo. Gaya nga po ng nabasa natin, inalok ng dyablo ang Panginoong Hesukristo ng mga bagay na material, katulad po ng pagkain, mga kayamanan at karangyaan sa buhay, na ang kapalit ay ang pagtalikod niya sa mga bagay na espiritual o sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon Diyos. Nagtagumpay po ba ang dyablo sa Panginoong Hesukristo? Hindi po. Sapagkat alam ng Panginoong Hesukristo na
walang kapantay na mga bagay na material ang pakinabang sa mga bagay na espiritual. Kaya mga kaibigan, maging ang mga kaibigan po namin na kabilang sa deaf community, sana po mga kaibigan ay tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag din po nating ipagpapalit yung mga bagay na espiritual, yung pagsamba at paglilingkod sa Panginoon Diyos sa mga bagay na panlupa o mga bagay na material. Bakit po masama, mga kaibigan, na iukol na lamang ang pansin at panahon sa mga bagay na panlupa? Ano po ang ipinagugunita ng mga apostol sa mga taong ang pinag-uukulan na lamang ng pansin ay yung mga bagay na panlupa? Ganito po ang sagot ng Apostol Pablo sa atin dito po sa aklat ng Filipos, sa 3 ang talata po ay 19. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Mga kaibigan, nais po muna naming linawin na hindi po masama na ang tao ay magsikap para sa kanyang ikabubuhay. At hindi rin po masama, mga kaibigan, na ang tao ay maghangad na umunlad sa buhay na ito sa marangal na paraan. Ang masama po, mga kaibigan, kung ang mga bagay na panlupa na lamang ang pinag-uukulan ng pansin at wala na pong panahon sa mga paglilingkod sa Panginoon Diyos. Tiniyak po ng Biblia kung ano po ang kanilang sasapitin. Batay po sa ating binasa sa talata, ang sabi, kapahamakan ang kahihinatnan nila. Mga kaibigan, bakit po tiyak na hahantong sa kapahamakan ang mga taong ang pinag-ukulan na lamang ng pansin at mga pagsisikap ay ang mga bagay na panlupa lamang o yung mga bagay na material? Ganito po ang patuloy na sagot ng Biblia sa atin. Sa unang Juan, 2 ang mga talata ay 15 hanggang 17, ganito po ang nakasulat. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Itinakda po ng Panginoon Diyos, mga kaibigan, na maparam ang sanlibutan at ang lahat po ng mga bagay na naririto. Kaya kung sa mga bagay po ng sanlibutan lamang ibinubuhos ng tao ang kanyang mga pagsisikap at panahon, makakasama siya ng sanlibutan na mapaparam pagdating ng araw. Kailan po ba at paano po mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto? Ganito po ang patuloy na sagot ng Biblia sa atin. Sa 2 Pedro, ganito po ang mababasa natin sa 3, mga talatang 7 at 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam
na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Pagdating po ng araw ng paghuhukom, mga kaibigan, ang langit ay mapupugnaw po sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa araw ding iyon, mga kaibigan, ay lilipulin ang lahat ng taong masama, kasama na po roon yung mga nawala na ng panahon sa mga paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ano pa po, mga kaibigan, ang dapat maunawaan ng lahat tungkol sa mga bagay na material na hinahangad ng mga tao na makamtan sa mundong ito? Ganito po ang patuloy na sagot ng Biblia sa atin. Dito po naman sa aklat ng Sefanyas, sa 1, ang talata po ay 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kaibigan, ito po sana ang maalaala nating lagi, na kung ang mga bagay na material man, tulad po ng kayamanan at iba pa, ay napapakinabangan ng tao sa mundong ito, subalit tiniyak po ng Biblia na ang mga ito ay hindi po makapagliligtas sa tao sa kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Ano po naman, mga kaibigan, ang kapalaran ng mga tao na ang pinili na maging pangunahing prioridad o top priority ay ang mga bagay na espiritual o ang paglilingkod at pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos? Yan po naman ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. I am George Kennedy Inierga, a grade 10 student. My name is Eduardo Bautista, and my job is a construction worker. For me, education is very important to have a good future. My dream is to become a mechanical engineer in the future. It is very important having a job so that I can have income for my daily life. I experienced that even though I was sick. I still have to work to have something to eat. My mother passed away. There is no one to help me. So I work hard. I mix cement, paint, construct houses. My income is what I can use. To achieve my dream, prayers to God, and giving my 100% in every aspect of my studies are very important. Having the chance to study is a blessing from God. I am perfectly fine with my studies. When I got sick because of work,
I prayed to God to get well. With my prayer to God, I got well from my illness. Being deaf was the barrier to communication. Because being deaf, I had difficulty understanding the lesson. These are the trials I experienced during my studies. The truth is, I dealt with the trials in my studies by praying to God to help me in this language, that I progress through sign language. I am the only deaf person in the job site. My friends are hearing. My friends and I work together. If you don't have a job, you will become poor. There will be no food. You have to be industrious at work to have something to support you in life. I am careful because I wanted to be a good example and share my faith with my classmates. Most importantly, worship service is my priority, the duty to serve God. As a member of the Church of Christ, my top priority is to fulfill my duty. Education is important, but worshiping and serving God is more important. In order for me to achieve my dream, I will pray to God because I know that is the best thing to do. Being a finance officer is the greatest gift that I have. I will be enthusiastic in participating in the activities of the Church of Christ. If we prioritize serving God, we can be assured of God's blessing and salvation. My best goal is to serve God. I also attend various activities of the Christian Society for the Deaf. The Christian Society for the Deaf motivated me to keep going no matter what. I am proud to be a member of the Church of Christ. I am very grateful to our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, for the love. We are so blessed. Mga kaibigan, nagbabalik po ang programang Reconnect, an Evangelical Mission. Ang naiwan po nating tanong kanina ay ano naman ang kapalaran ng mga taong ang pinili na maging pangunahing prioridad o top priority ay ang mga bagay na espiritual o ang paglilingkod at pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos. Ganito po ang sagot ng Biblia sa atin sa aklat po ng unang Pedro, sa 1, mga talatang 2 hanggang 4, ganito po ang ating mababasa. Kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Hesukristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo.
Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Mga kaibigan, ang mga tao po na higit na pinahalagahan yung mga bagay na espiritual ay magkakamit po ng kayamanang walang kapintasan. Di nasisira at hindi kukupas, ang kayamanang ito ay tatamasahin po doon sa langit. Dahil po rito, mga kaibigan, ano po ang dapat tiyakin ng tao na matamo na higit pa sa mga material na bagay? Ganito po ang sagot ng Biblia sa atin sa aklat po ng Kawikaan sa 13, mga talatang 7 hanggang sa 8. May nagpapakayaman, gayon may walang anuman. May nagpapakadukha, gayon may malaking kayamanan. Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kanyang mga kayamanan. Ito po, mga kaibigan, ang dapat na hangarin ng tao na matamo sa kanyang buhay. Ang katubusan na binabanggit po ng Biblia, sapagkat ito po ay isang malaking kayamanan. Aling katubusan po, mga kaibigan, ang tinutukoy rito? Ipinaliwanag po yan ni Apostol Pablo na mababasa po natin dito sa Efeso sa 1, ang talata po ay 7. Nasa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ang katubusang binabanggit po ng Biblia, mga kaibigan, na isang malaking kayamanan ng mga taong nagtamo nito ay ang katubusan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Bakit po ayon sa Biblia, mga kaibigan, ang katubusan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay isang malaking kayamanan? Alamin po natin sa Biblia, bukod po sa kapatawaran ng mga kasalanan, ano pa po ang natamo ng mga natubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Ang binasa po natin kanina ay talatang 7, ngayon po naman ang babasahin natin ay talatang 3, dito po sa saling Magandang Balita Biblia. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang mga natubos po ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay pinagkalooban din po ng Panginoon Diyos ng lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, na matamo ng tao ang katubusan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Alin po ba, mga kaibigan, ang tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Sa Biblia pa rin po natin kukunin ang sagot dito po sa Gawa 20:28, sa salin po ni Dr. George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng Kanyang dugo. Pinatutunayan po ng Biblia, mga kaibigan, na ang binili o tinubos ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay ang kawan o ang iglesia ni Kristo.
Sa makatwid, ang Iglesia ni Cristo po ang dapat na kilalanin ng tao na tunay at malaking kayamanan. Sapagkat sa pamamagitan po nito, batay sa Biblia, ay matatamo niya ang lahat ng pagpapalang espiritual na mula sa Panginoon Diyos. Dahil po dito, mga kaibigan, ano po ang ipinag-utos ng Panginoong Hesukristo na dapat gawin ng tao? Kasama po dyan yung mga kaibigan natin na nasa deaf community para po makasama sa Iglesia ni Cristo na binili o tinubos niya ng kanyang dugo. Ganito po ang patuloy na pagtuturo ng Biblia sa atin. Pahayag naman po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Juan, sa 10, ang talatay 9, dito po sa Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Maliwanag po sa binasa natin, mga kaibigan, ayon po mismo sa ating tagapagligtas na si Kristo, para po ang tao ay makasama sa Iglesia ni Kristo na binili o tinubos niya ng kanyang dugo, at higit po sa lahat ay maligtas sa araw ng paghuhukom, ay kailangang pumasok o umanib sa loob ng kawan o sa Iglesia ni Kristo. Kaya ang gawin po nating pangunahing prioridad o top priority sa ating buhay, mga kaibigan, ay ang ukol po sa mga gawang kabanalan o mga bagay na espiritual na ito po, batay sa Biblia, magagawa lang natin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat nakasalalay po rito, mga kaibigan, hindi lamang po ang pakinabang ukol sa buhay na ito, kundi higit sa lahat ang ikapagtatamo po natin ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay.